Hello guys, what's up? Kakauwi ko lang dahil syempre no, nag-attend tayo sa minamahal premiere night nina Andres Mulak and Ashtin Olviga, also known as Ash Dress. So, syempre no, very successful ang kanilang love team simula nung umabot siya ng Section E. And then, nagtuloy-tuloy na yan. May mga fan meet sila and yung successful na Viva Arcada. And this one, Minamahal, is really something special because this is their first ever film na sila ang lead. Kaya very promising talaga ito at kumbaga excited ang Ash Jess. Kanina nung naglalakad sila, grabe dinumog sila, superstar level talaga. But anyways, let's cut the chase. But because I'm here to have a honest review with no spoilers dito sa Minamahal movie. So ito na nga no, ang cute kasi nitong invitation nila kasi pagbukas mo, parang ayun no, meron siyang something pagbukas. So i-cut natin to no. Yun. Ayan pala yung pagbukas niya. So this is Minamahal. Grabe talaga to. Napanood ko na guys. I am very happy to share with you guys. Kumbaga medyo ano tayo, magmayabang lang tayo ng very, very light dahil isa tayo sa mga nakapanood nga as media. Thank you very much, Viva Films, for inviting me again. Ayan, ito na nga, no? Okay, so, Minamahal. Isang daang bulaklak para kay Luna. So, si Luna, siya si Ashtin Alviga, played by Ashtin, and Rafi naman, played by Andres Mulak. So, it's a love story. First ever na lang. Okay, initial reaction ko. Initial reaction ko, grabe. Guys, hindi ko nabilang kung ilang beses ako kinilig sa film. You know? Parang, ito yung parang, for the last time na feel ko yung parang kilig na pambata. Kilig na parang feeling bagets ka. Yun yung na-feel ko during, after watching the film. Parang grabe talaga yung kilig yung mga kasama ko rin. Parang talagang super kilig sila na parang, kasi yung iba-ibang klaseng kilig eh. Yung kilig na parang, ako kasi, kinikilig ako in a way na parang, okay na ako sa parang nakangiti na lang ako. Hindi ako yung parang kilig. Sila kasi, yung mga kasama ko, kilig na parang, parang, ganun, para silang nakasakay sa roller coaster. You know what I mean? Ayun. Parang kilig na parang super, ang saya-saya mo. Ganun yung kilig nila. Eh ako kasi, yung kilig ko, parang, ay, okay na ako sa kilig na parang naka-smile ako all throughout the film. Every kilig scenes doon. Okay. So yun yung na-feel ko. Kasi parang this is the first time for the longest time na parang high school love story yung dating. Na movie. So parang ang tagal na nung mga bagets na movies before na kinalakihan din natin. Parang Kim Meral, yung mga ganong movies na bagets na may drama din na may mas maraming kilig. You know, ayun. Tapos, okay, the movie itself, ayun na nga, kilig movie siya. Pero, mind you guys, maganda rin kayo ng tissue at panyo dahil may mga scenes din dito na parang, oh my God, nakakaiyak talaga. May ganong scenes talaga siyang level. Hindi yung parang kailangan mong maiyak. Hindi eh. Maiiyak ka dahil sa character na yon. Ayokong banggitin kung sinong character, kung ano yon at kung anong mga eksena. So yun, nakakaiyak siya. Pero most likely talaga nakakakilig. Tapos, it talks about the reality of being in a relationship at kung ano ang mga mangyayari pa during the span of your relationship. May times kasi na parang super clingy, may times na parang bulaklak. Ayun yung ginagawa kasi ni Rafi kay Luna, binibigyan siya lagi ng bulaklak. Ayun. So parang may mga ganun time tayo, 'di ba? During our high school life na parang saya-saya lang. May mga times na nagseselos ka na, may times na parang oh my God, may umaaligid, gano'n. May times na parang obsessed ka na, hindi mo na alam kung anong kind of love yung pinapakita mo doon sa partner mo. Hindi mo alam, nag-aaway na pala kayo. Hindi mo alam, pinapalaki na, lumalaki na pala yung mga problema ninyo sa relasyon. Hindi nyo alam na yung isa umaangat na sa kanyang buhay.
You know what I mean? Parang tapos ikaw, parang ang hirap ang hirap na yung isa umaangat, tapos ikaw lumulugmok ka na lumulugmok. It's because yung buhay mo ay siya. Parang ganon. So yun yung na-feel ko dito sa movie at realizations, lesson, and the good thing about this film is that pang-date talaga siya. Alam mo yon, parang if you have kumbaga, laki ka, may nililigawan ka, this is the perfect movie for you guys. Kapag gusto niyong borkada, gusto niyong bumalik sa pagiging high school life na, yung mga high school life na may nanliligaw sa'yo or may nililigawan ka, go for it. Kasi parang, nagkaroon din ako ng parang throwback eh. Oh my God, may times na na-feel ko to yung ganon. May ganon kang realizations during, while watching the film. Kasi may parang, oh my God, parang nangyari to sa akin. Ganon. Ay, parang naging topic din namin to nung nag-away. Ganon siya. Ganon siya kalala to the point na parang marirealize mo na nangyari din siya sa'yo during your younger era while in love. Alam mo yun? Parang may ganon siyang sense for me na ang sarap lang yung panoorin, you know what I mean? Parang ang sarap lang, the whole duration of the film, di ko na feel na parang 1 hour and 57 minutes siya. To the point that, parang, sabi ko, wow, parang ang tagal pala niya, pero hindi ko na feel na oras na. Kasi nga, na-enjoy ako every bit of the scenes. Okay, Direct JP, Jason Pulaksamana, kudos to you. After the successful box office, isang daang awit, ito naman, isang daang bulaklak naman para kay Luna, minamahal, kudos, napakagaling because written and directed po si Direct JP. Kaya saludo po ako sa inyo, Direct, napakaganda ng pelikula, napakaganda ng pagkakagawa, and of course, the cinematography, it was intended in that way talaga. Alam mo yung parang stationary effect, napaka-light nung feel. Yung parang ganun yung tema nung pagkaka-filter or cinematography ng film. Parang ang light niya sa mood ng ice. Ganon. So kaya ang sarap niyang panoorin. Tapos, yung acting naman ni Ashton Alviga, oh my God. 10 claps to you, ate girl, Miss Ashton, dahil napakagaling niya rito, no? Iba't ibang atake ng characterization, pag-level up, shifting ng kanyang character, napakagaling. Parang alam mong may ibubuga talaga siya pagdating sa actingan. Mind you guys, panoorin niyo yung eksena niya at yung pamilya niya, yung mama niya, oh my goodness. You should watch it kasi ang galing niya talaga. Tapos si Andres naman, kudos to him because grabe yung pagka-mature o pagka-growth ng acting prowess niya dito na. Parang grabe yung mga seryoso na, makikita mo talaga na seryoso. Yung mata niya, yung mood niya, alam mo yung parang he's learning, he's there. Alam mo yon. Parang may something pa talaga sa kanya na hindi pa nakikita ng mga tao after Amityville Season A. Dito guys, panoorin niyo siya kasi grabe, pang leading man talaga siya. Parang kung magpapakilig, pakilig siya. Kung galit siya, magagalit siya. Grabe. Iba rin talaga dito. Congratulations, Andres and Ashtin. And of course, yung kilig scenes talaga nila, oh my goodness, yun lang yung nagdala sa kanila. The emotions, the kilig, yun. Best scenes naman for me, place na lang, okay? Ayoko yung banggitin yung eksena. Place na lang. Kaya kapag panoorin nyo to, tapos nalaman nyo ganito yung eksena, yung place, huwag kayong muna mag-CR, huwag muna kayo kumain ng popcorn, huwag muna kayo makipagdaldalan sa mga kadate nyo. Ito guys, yung condo, iba talaga yon. Panoorin nyo yung condo scene. Pag nasa condo silang dalawa, matyagan nyo. Tapos yung jeep, iba din yung jeep scene. Though konti lang yung, parang ilang segundo lang yung jeep scene, pero iba rin talaga. Pero actually, overall talaga, alam mo yon, parang pag nagpapakilig yung dalawang yon, oh my goodness, para kang bumalik sa high school era. Lalo na kung nasa 30s ka na like me.
mafe-feel mo na parang throwback love ang ma-feel mo sa kanila. It's a younger love and it's really something to look forward to. It's really, you felt that in love yung bata ka sa kanila. Kaya Ash Dress, congratulations. I think this is one of, parang kumbaga maganda talaga siyang material bilang first ever film ninyo ito, and congratulations Direct Jason Paul sa pagkakatiwala nyo sa Ash Dress because they gave their all, they gave their best during their scenes every time. So, wala akong masabi. Wala akong masabi, nasa 10 minutes na eh. I mean, it's very recommendable. It was a worth to watch. And starting September 24, Wednesday guys, panoorin na ang Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Alam nyo, nung pinapanood ko to, parang ang sarap din pala magtanim ng mga bulaklak. Parang nakaka-in love yung dating. Yun lang, na-feel ko lang na parang, kasi dito sa bahay ko wala puro puro artificial. But, parang ang sarap pala na may halaman, na may mga bulaklak ka sa bahay. Kasi it's really something na nakaka-inlove. Gaya ng pelikula. Kaya naman panoorin na ito this coming Wednesday, September 24 guys September 24. Minamahal.